Hello po mga kabayan, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay may kinalaman po ito sa sulat po sa atin ni Charito Mercado, 6433. Sabi po sa atin, Attorney, may tanong lang po ako. Ang apo ko po ay nakapagpahulog na ng more than 3 years sa isa pong developer, 'no, ng condominium. At pinagawa po sa kanya ay nag-stop na po siya ng maghulog nitong 2025. Kasi po wala pong kondo na ginagawa, 'no, 3 taon na ang nakalipas. Tanong niya ngayon, eh puwede po bang makuha yung hinulog ng aking apo 'no, sa hindi pa naman ginagawang building. Okay. So yun po 'no. Alam mo kadalasan na nabibiktima dito ay mga OFWs po natin, okay. Sad to say 'no, ang dami din kasing mga ito balik ulit tayo sa ating mga sinasabi 'no, na always exercise due diligence. Kahit na sabihin natin na yung isang developer 'no, may license to sell 'yan, lisensyado siya ng halimbawa ng Department of Human Settlement and Urban Development 'no, ay hindi guaranteed po 'yan na ay maging okay ang inyong transaction 'no. Kasi business po 'yan, eh, okay? So, i-minimize po ninyo ang inyong pakikipag-deal 'no, dito sa mga developer. Be sure to deal only with reputable mga developer 'no. Wag yung mga fly by night na mga developer. Just to be sure. Although marami din tayong narinig na kahit ng mga established o reputable na mga developers ay may mga problema pa rin ganito 'no. Either na substandard yung trabaho nila or hindi nakapag-deliver ng unit 'no, based on what they have agreed in their contract. So kung pagbabasehan natin ang tanong po sa atin 'no, ay ni Charito Mercado, okay, 6433, yes, mayroon pong basihan ang inyong pong apo na ipatigil po 'no, ang kanyang paghuhulog, and in fact, she can demand full refund 'no. Ito po'y sang-ayon po 'no, sa tinatawag nating Subdivision and Condominium Buyers Protection Decree number 957. Okay. Una po, I assume 'no, na kung residential condominium unit po ito 'no, at hinuhulugan niya, ay papasok po dito yung Maseda Law, okay? Yung Maseda Law, ito po ay Republic Act 6552 na kung saan 'pag ang isang buyer po na nakapaghulog niya siya 'no, ng at least 2 years 'no, or more ay ikinancel po 'no, ang kanyang kontrata for whatever reason, hindi siya nakapaghulog 'no, ay puwede po niyang may makukuha po siyang refund 'no, doon sa developer. But of course, kailangan po mga masusunod po 'no, ang mga requirements. Unang gagawin mo ay tingnan mong mabuti muna yung contract to sell, okay? Or kung walang contract to sell o yung kaakibat ng mga dokumento na pinapirmahan sa iyo ng developer. Ano man nakalagay doon? Ano ba ang timeline na dapat i-deliver sa iyo yung condominium unit? Okay? So kung nakalagay doon halimbawa ay 2024 pa, 2024, halimbawa December o January, whatever, eh, ngayon 2026 na ay hindi pa rin naibigay. So that means nag-default na yung developer. Another, posible rin kasi na doon sa inyong contract to sell, may mga fine prints po diyan na halos hindi na natin mabasa. Meron pong mga mga paragraph o sentence po diyan na nagbibigay po ng leeway
doon sa developer, no? Halimbawa, nakalagay doon, ibigay obligasyon nila na i-deliver yung condo unit sa loob ng halimbawa 3 years. Okay? Pero meron pa ron puwedeng naman ma-extend kung halimbawa, yun, maglalagay na sila diyan ng kadahilanan, no? Na isa diyan halimbawa ay nagkaroon ng bagong plano, ni-renovate yung kung ano namang kadahilanan, no? Ay so ito yung nakalagay do'n. At ija-justify nila ngayon kung paano ba kaya hindi nila ito maipagawa kasi marami kaso halimbawa, may claims kung ano-ano, no? So, tingnan mong mabuti kung ano ba nakalagay do'n, kung committed ba sila, ano bang nakalagay sa kanilang mga brochure, mga marketing materials nila, kailan ba dapat maging tapos, no, ang kondo na unit na binili ng inyong apo at kailan ba dapat ito i-deliver. So, una mong gawin, no, ay magpadala kayo ng demand letter for specific performance, okay? Demanding from the developer na dapat tuparin nila ang kanilang obligasyon sa ilalim po ng inyong kontrata. And then, on top of that, syempre, bibigyan ng tani ngayon na sa loob ng halimbawa 30 days, no, kailangan ibigay nila or 1 year, whatever. Okay? So, and then with the demand also na dahil cancel mo na yung inyong kontrata because nagkaroon ng breach yung developer, ay ibalik po sa inyo in full, no, yung inyong naibayad. Okay? So, yun po ang karapatan ninyo, no, sa ilalim po ng batas. So, kailangan ay maging forceful po kayo dito, and kung kinakailangan din, you have to get in touch with your lawyer, okay? Para matulungan po kayo. Pero sa pagkaalam po natin, kayo po pagpupunta kayo doon mag-file ka ng complaint doon sa Human Settlement Adjudication Commission, may mga staff naman po doon na mga makakatulong po sa inyo kasi magpipill up lang naman kayo ng forms doon, no? So that you can register your complaint. Of course, mas mabuti rin na ay meron po kayong lawyer, no, para ano po sa inyo, makapag-assist po sa inyo, no, upang maibalik po sa inyo ang inyo pong naibayad in full, okay? Because you are now canceling their contract because it is not of your own liking, but ang may default po diyan ay yung tinatawag natin yung developer po ninyo. So, sa ilalim ng batas, the buyer can choose, no, to cancel the contract, demanding a full refund, no, of all payments, including the equity and amortization, but excluding the non-contractual fees tulad daw po niyang mga move-in charges plus legal interest. So, yan po ang inyong gagawin, no? And para po maibsan man lang, no, ang frustration o disappointment ng inyong apo. So, yes, you are entitled to have a full refund, no? In view of the failure of the developer to deliver, no, what is incumbent upon them based on the contract. So, breach of contract po yan, no? And without prejudice, no, pwede rin humingi pa ng danyos ang inyong apo laban sa developer. So, I hope nasagot po natin ang katanungan, no? Ang concern po ni Charito Mercado tungkol po sa situation ng kanyang apo. Alright? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, no? I would like again to make use of this opportunity na mapasalamatan po yung ating mga followers, subscribers, sharers, and likers po natin both sa Facebook po at saka sa YouTube, no, for your support. Kung hindi po sa suporta ninyo, no, ay siguro po hindi na po tayo magkaroon pa ng motivation na para ipagpatuloy pa ang ating advokasya na makapag-share out po tayo ng ating mga legal na impormasyon o kalaman, no, sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, your acquaintances po ninyo. Pag sila din ay may mapulot po sa ating mga pinag-usapan. Thank you very much, no? Especially, no,
yung mga alam na po kung sino kayo, meron tayo sa West Coast of USA, no? Oh, yeah, si Moonflower, si Mary Lebron, thank you very much. Si from Russia with Love, okay? Si Merlin Albolario, no? If I'm not mistaken, from Illinois, USA. Thank you very much. At ang dami po, no? May sa Toronto, may sa Quebec, may sa Montreal, may sa Israel, and all over, no? Sa Germany, thank you very much. Sa London, sa England, thank you sa inyong mga suporta, no? And and rest assured na because of your support, siyempre na-inspire po tayo na ipagpatuloy po ang ating advokasya. Thank you very much. Paki-click po yung notification bell ha para ah, may mga updates po tayo. You'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Lamang na kayo. Lamang na tayo pag may alam sa batas. Hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye. God bless.